Mga pinanggan ako mga kaigsunan, malipayon usab nga pagpakikuban. Kaninyong tanan karoning langyugto no usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo? Sa tibok kapubudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcast dinhi sa radyo. Malipayong pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan kundi ko to nabati kining atong broadcast. Sa to mga kapamilyag kaigsunan sa tibuok Kabisayan ug Mindanao, God bless you and more power to you. Og ako magapahibalo kaninyo nga kamo nagpaminaw ning maong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suhito nga pagadugukan mga kaigsunan nagkanayon, Children of the Promise, ang mga anak sa saad. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan sa patamo paday sunahan, gusto na ko ipabalukan ninyo nga correction lang gamay ang ato ang fellowship nga paghimuon dinhi sa duhali dili day duhali no, ang Zone 1 maghimog fellowship o karong adlawng Sabado dinhi sa New Kasay no, Seventh-day Adventist Church New Kasay dinhi paghimo ng fellowship sa Zone 1. Pero ang LCM Fellowship monthly meeting paghimuon dinhi sa Genrobe Beach sa Aplaya Digo City. Okay, so salamat kayo mga pinangga kumakingsunan sa Davao del Sur. Dinita magkita alang sa tuang special Sabbath fellowship sa Genrobe Beach. Okay, thank you very much. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan, ang Dios magauban og maghatag og lugang kalig-on og kadasig sa matag usa kaninyo. Okay mga pinanggan ako mga kapamilya, usbon ko atong suhito nagkanayon, Children of the Promise. O sa di pa mo pa rin sunahan, dapiton na nato ang balang espiritu sa pagpakiguban ka nato, mag-ampo ta. Dalaygon og balaan na mo nga Diyos ka na ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mga panalangin, sa pagpakiguban mo kanamo og dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy, sa tanan nga mga nagpaminaw, sa tanan nga mga nagasuporta, sa tanan nga mga nagaampo og nagalangkob, nining maong tulumanon tingog sa paglaom special edition. Ikaw magapanalangin unta sa imong mga katawhan sa tibok naong sa yuta nga nagasaulog ning adlawng igpapahulay o nga nagasimba kanimo nining adlaw. Ikaw magapanalangin usab sa tanang mga nagmasakiton. Ikaw magatambal, magaayo kanilang tanan ug ikaw magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinanggan ako mga kaigsunan, atong pagadugukan din karon usbon ko suweto nga nagkanayon, Children of the Promise, ang mga anak sa pakigsaad. Ang atong memory text makita nato sa Mateo kapitulo 28 versikulo 20 nagkanayon, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tanawa, ako magauban kaninyo bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ato masabtan mga pinangga ko mga kaigsuonan ug atong maanina ug mapamalandong ang saad sa Dios nga siya magauban kanato sukad pa sa kaniadtong hangtod karon ug hangtod sa malabot. Kani nga mga saad gisugdan niya pag-abli nga saad bisan sa atong unang mga ginikanan. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, what we need to do now is to trust, believe, sama kang Abraham ang iyang gihimo sa maong saad, mingtuo siya og ningsalig siya. So din hiya to makitaan mga pinanggan ako mga kapamilya kaigsunan nga si Abraham mismo gisaaran siya sa maong pagpakiguban sa Dios nganha kaniya. Ato masayran mga kaigsunan kung atong tapukon ang tanan nga mga linuwas, they are called saints. Sa Salmo 50 versikulo 5 nagkanayon, Gather my saints together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. So tapuka ang tanan akong mga linuwas, tanan akong mga balaan, nganhi ka nako, og kinsa sila nga ako nakighimo og pakigsaad kanako, kauban kanako pinagi sa usa ka paghalad. Mga higalaw sa may purpose sa covenant. Ang purpose sa covenant is to reconnect ourselves to Jesus Christ, to God, to the God of heaven. So ang plano sa Dios kanato mga kaibigan is to rejoin sa tanang mo apil kang Ginoong Hesus, tanang mo apil kauban kaniya, mo apil sa everlasting covenant. So atong pagatun-an din karon ang covenant between God and Abraham. So atong tan-awon ang mga tubag, mga pangutana, mga kaigsunan, mga tubag sa mga pangutana. Like for example,
Unsay purpose sa maong covenant? Unsay purpose sa iyang saad ngadto kang Abraham kanimog kanako sa katapusang kapanahonan? The purpose is to protect, to bless, to save, to announce, and to make your name great. Mao na yung saad niyang gihimo ngadto kang Abraham. Unahon na to mga higala kinigingon to protect kining atong sabton o kung sa ibot pasabot niya ining to protect. Sa Genesis chapter 15 verse 1, matud pa, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, do not be afraid, Abraham, I am your shield, your exceeding great reward. So shield, kana paingon nga I am your shield, ako ang manalipod kanimo, ako dai balatian, ako ay manalipod kanimo. Dunay mga pagsulay, ako'y musagang para kanimo. So unsay but pasabot ni ana mga higala? But ba nimong ipasabot nga dunay kung dunay tawo mo alagad sa Dios, dili na masakit, dili na mamatay, dili na madisgrasya, dili na magkalisod-lisod sa mga kalisdanan sa kalibutan. Higalag mapinangga ko mga kaigsunan, iyang gi-introduce ang iyang kaugalingon ngadto kang Abraham sa pag-ingon nga I am your shield. Ang shield mga higala, it's like a thing that can never be separated from you. That is a shield. So ayang but pasabot nga siya ang taming mga kaigsunan. Buti pasabot doon na siya special nga intimate relationship between himself to Abraham. Pero wala magpasabot mga kaigsunan nga dili ka masakit, dili ka magantos mga pagsulay. Ay pastilan mga kaigsunan. When a soldier magunit sa shield ang maong soldier mga higala, bisan pagbunalan pa siya, doon nag-pressure mga higala, bisan pa siya tadtaron siya mayo, doon ay pressure pero masagang ang tanan. Pero wa magpasabot nga walay stress, walay problema, walay kulba nga bation sa usa ka tawo, sundalo nga naggunit og shield, naagi hapon. Naay mga stress, doon ay mga pagsulay, doon ay mga kulba, doon ay mga kalisdanan nga magian, pero nevertheless, ayaw ka balaka kay doon na kay shield, doon na kay panalipod, no? Ang Dios mao ang imuhang panalipod. Doon ay mga other biblical records sa mga kaigsunan nga nagpasabot og shield nga naglitok og shield. And I would like to tell you, Genesis chapter 15 verse 1, may pinakaunang bersikulo nga naglitok that God is our shield. Then everything followed. Daghan na dayon kay mga verses nga nagsunod-sunod talking about that God is our shield. Doon ay mga biblical authors consider their shield sa Deuteronomy chapter 33 verse 29 and 2 Samuel 22 verse 3, Psalms 7 verse 10 and 18 verse 30. So what does it mean? Mahigalabot pasabot, usbon ko pag-ingon ni sa Dios nga siya ang shield ni Abraham, bot pasabot dunay unloosed or uncut relationship, kundi dunay ever connected relationship, close relationship. Dunay physical protection, dunay protection against temptation. God can deliver us from all dangers, although He might decide not to do so in specific occasion. Doon na tayo mga disgrasya, malikaya nato, doon ay mga pagsulay, mabarugan nato, kay siya ang tanan nga mga temptations, tanan nga mga pagsulay. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walay pagsulay nga makaabot kanimo nga dili nimong maarangan. Sa tanan nimo mga pagsulay, sa tanan nimo mga kalisdanan, ang Dios mag-andam og lutsanan. So unsay but pasabot, tungod kay doon na kay shield, makaabot kanimo ang mga pagsulay? Yes, makaabot gihapon. Ang mga balatian makaabot kanimo? Yes, makaabot gihapon. Ang mga problema makaabot kanimo? Yes, makaabot gihapon. Pero unsay but pasabot sa shield? But pasabot, makaabot kanimo ang mga pagsulay, ang mga balatian, ang mga kalisdanan nga igo rapod nimong maarangan. Dili siya motugot og mga pagsulay nga dili nimo maarangan. Okay? Sa tanang mga pagsulay, nag-andam siya og lutsanan, mag-andam siya og mga sulbad nga diin makaikyas ka sa maong mga kalisdanan. Mamaayo ka sa imong balatian, mamaayo ka sa imong financial problems, mamaayo ka sa imong mga suliran. Kay ang Dios mao ang iatuang taming. Mao nay but pasabot mga kaigsuonan nga ginapunto, gina-emphasize sa balaang kasulatan. Now, another, I will bless you. Unsay but pasabot niya na? The Lord promised to bless Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 3, matud pa, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed.
Pinaagi kang Abraham ang tanang mga tao sa kalibutan mapanalanginan because God is going to bless Abraham. So, unsaon nga pamaagi nga ang tanang mga tao sa tibok kalibutan mabulahan mapanalanginan, pinaagi kang Abraham. Higalag mga pinangga kung makaigsunan, ang Diyos doon ay taas kayong plano sa kaluwasan. Plano sa kaluwasan sa tanang mga kaliwat ni Abraham. Sa laing bahin mga pinangga kung makaigsunan, it's talking about the seed of Abraham. Kaliwat ni Abraham. Sa Genesis 28:14, ang kaliwat ni Abraham, pinaagi sa kaliwat ni Abraham, mapanalanginan ang tanang tao sa tibok kalibutan. Sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 16, Jesus Christ is the promised seed of Abraham nga mao'y magpanalangin sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Siya ang manluluwas, siya ang maghimo og paghalad siyang kagulingos pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross alang sa kaluwasan sa tanang tao. So pinaagi kan Jesus Christ, pinaagi kaniya mga pinangga kung makaigsunan, nakabot ang panalangin sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kay matud pa sa ni San Pablo sa Galatia 3 versikulo 28, ang tanan nga mituo kan Jesus Christ, tanan na suluban kang Kristo, tanang na bautismuhan diya kang Kristo, nahimong kaliwat ni Abraham og manununod sa saad, regardless of who you are. Ma-Gentile ka man o ma-Jew ka man, you are the descendant of Abraham. You are the generation of Abraham. Ma-Muslim ka man, ma-Islam ka man, ma-Christian ka man, as long as you believe in Jesus Christ, you are the seed of you are the remnant, you are the seed, you are the descendants, you are the generation of Abraham, and you will be blessed, and you can also be the blessing for others. Mahimo kang panalangin sa tanan. Next, to save. Iyahang gi-emphasize that I'm going to save you. Luwason ko ikaw. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Apan magpasalamat kita sa Dios nga nagahatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kining kalibutan na mga pinangga kung kaigsunan, kontrolado ni sa sala o pagkadautan. Our only hope is to live better in a better world, is to take shelter behind the shield. And our shield is Jesus Christ. Nga nagpromise kang Abraham nga I'll be your shield. Si Jesus Christ, and we need to trust Him. We need to trust Jesus Christ. Why? Because He is the seed of Abraham nga nagpromise nga iyang panalanginan ang tanang tao sa tibuok kalibutan. When we believe in Christ, we will be blessed with salvation. Imposible kayo kanato mga kaigsunan nga magbayad tag sala, magbayad tag utang sa atong mga sala nga nahimo batok sa Dios. But because of Jesus Christ, who is the seed of Abraham, nabayran ang tanan, pinaagis iyang kamatayon, pinaagis iyang pagkabanhaw, nabayran ang atong pagkamakasasala ngadto sa Dios. Until now, si Jesus Christ nga kaliwat ni Abraham, maoy nagapataliwala kanimo ug kanako didto sa heavenly sanctuary, didto sa langitnon nga sanctuaryo, isip labawng pari. Si Kristo mao ang bugtong kinutubang katumanan sa promise sa Dios ngadto kang Abraham nga sa iyang kaliwat adunay pagpanalangin ang Dios sa tanang tao sa tibuok kalibutan. To announce the covenant. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 6, therefore be careful to observe them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Si Abraham mga pinangga kung makiksunan, nakabato nili nga saad, busa, therefore be careful to observe them, bantayi, kini nga covenant, then, mahimo ning kaalam para kanimo pagpanabot sa imong mga mata, alang sa tanang katawhan nga nagapaminaw sa tanan nga mga kasuguan nga ginasulti niini, sa pagkatinuod kining dakong nasod, mahimong manggialamon og magmasinabuton. Si Abraham mga pinangga ko mga kaigsunan, matod pa niya, saon pa kami himong dakong nasod, nga wa manggani ko'y anak, na ako'y manunudod, na ako'y adopted, di mani kaliwat nako. So unsaon man ni nako karon? Sa diyang gisaaran ko sa Dios niini, kabalo kaon sa gihimo ni Abraham mga kaigsunan, gibiyaan niyang Ur, gibiyaan niyang Egypt, then he followed the command of God. Obedience, the result of Abraham's faith
was obedience. Ang resulta sa singalan na ni pagtuo ni Abraham mao ang pagtuman. Misalig siya sa Dios. Pag-ingon sa Dios, get out from Ur and go to Canaan. So iyang gisunod ka ng tanan, mga kaigsunan. So God wanted humankind to seek the God of Israel and to accept the Messiah, the Savior of the world. Gusto sa Dios nga ang tanan mangita sa Dios. Pinaagi sa katawhan sa Israel. Pinaagi sa katawhan sa Dios. Og dili lang kay Israelinhon lang, tanang mituo kang Jesus Christ, tanang midawat ni Kristo nga personal manluluwas, manununod kang Abraham. Sa ato pa wala nay Hintil, wala nay Hebrew, wala nay Israelite, wala nay Hudiyo, ang tanan usana diha kang Kristo. Kutob sa nituo kang Jesus Christ, kaliwat ni Abraham. So kanang mga tao nga magsigig ingon nga Hintil sila, di sila mutuman sila pulo kasugo kay Hintil sila, wa na sila labot sa saad sa Dios ngadto kang Abraham. Kay nawala ng pagkahintil, nawala ng pagkahudiyo, kung mutuo ta kang Kristo, kitang tanan kaliwat ta ni Abraham. Wala na hintil, wala na hudiyo. Busa mga pinangga kung mga kaigsunan sa Christ Object Lesson, page 290, Christ was to be uplifted before the nations, and all who would look unto Him should live. Si Kristo ang atong ituboy sa tanang katawhan, sa tanang kanasuran sa tibok kalibutan, kay ang kutob sa mutuo kang Kristo mabuhi og dili mamatay. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan sa Patriarchs and Prophets, page or chapter 12, page 134, matud pa ni Sister White nagkanayon. The people of God are His representatives upon the earth, and He intends that they shall be lights in the moral darkness of this world, scattered all over the country, and the towns, cities, villages. They are God's witnesses, the channels through which He will communicate to an unbelieving world the knowledge of His will and the wonders of His grace. Atong Bisayaon, ang katawhan sa Dios sama kanimo ug kanako, maoy mga pinadala sa Dios, representative sa Dios. Niining kalibutana, iyang gituyo nga sila mahimong kahayag, nining moral nga kangitngit sa kalibutan. Gikatag-katag niya kining mga katawhan sa tibuok kalibutan, sa tibuok kanasuran, sa tanang kalungsuran, sa tanang kasyudaran, sa tanang kabaranggayan, aron mahimong saksi, agianan sa panalangin sa Dios, nga maoy mo communicate ngadto sa mga tao sa kalibutan nga wala nagatuo kan Jesus Christ. Wala mahibalo sa kamatuoran para mahibalo sila sa gahom o katingalahang grasya sa atong Dios. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, by that, like Abraham, nahimong nakadawat sa saad. Like Abraham, ang Dios nagpakig-uban kaniya. Like Abraham, ang Dios adunay covenant kauban kaniya. Like Abraham, gisaaran nga ang Dios mahimong iyang shield. Like Abraham, gisaaran nga ang Dios mahimong iyahang paglaom. Ang Dios mahimong iyang kaluwasan. Ang Dios mahimong iyahang matuman ang mga saad panalangin diha kaniya. Ang Dios mong iyahang proteksyon. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan, Abraham, like Abraham, he was promised by God to make his name so great. Ang ngalan ni Abraham mahimong bantugan, mahimong mudako. Genesis 12 verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Mahimo kang panalangin. Ang mga katawhan, mga kaigsunan, gusto sila ilang mga pangalan mapasiatab, mapadako. And you know what did the people do? Unsay gihimo sa mga tao after sa flood para mahimo silang bantugan, pero dili sila mga magtotoo. Naningkamot sila, nagtukod sila Tower of Babel. By their own matuman ang saad nga mahimo silang bantugan. By their own method, by their own effort, by their own way. Pero ang Ginoo dili sa mosugot nga mahimong bantugan ang katawhan, pinaagi silang kaugalingong paningkamot. Our own righteousness, our own effort of righteousness cannot make us righteous. Ang atong kaugalingong pagkamatarong dili makapahimo natong matarong. Ang atong kaugalingong pamaagi sa pagbantay sa kasuguan sa Dios dili makahimo kanatong matarong. But only the grace of God, ang grasya sa Dios, mao'y makapahimo natong matarong. Pero kanang human kita ni grasyahan sa Dios,
that is the time that we need to keep the commandments of God. On other hand, God took a humble man, taliwala sa mga taong hambugiro sa panahon ni Abraham, human sa lunop, nangita sila ang Dios og taong mapainubsanon, and he was Abraham. Naghimo siyang pangalan nga gikan sa pagkamapainubsanon, gikan sa pagkadili ilado, nahimong ilado sa tibuok kalibutan, tungod kay ang Dios kalaban niya ang mga hambugiro. Iyang gipanalanginan ang mga mapainubsanon. Busa mga pinangga kung magkaigsunan, ang greatness sa Dios different ni ining greatness sa kalibutan. When God says, I will make you so great, dili na greatness in politics, greatness in fame, greatness in money. No. God has His own way of making His people so great na ay laing pamaagi ang Dios in His own way nga himuon niyang bantugan ang usak ka tawo sa Dios. Busa mga pinangga kung mga kaigsunan. Si Sister White, reflecting Christ, January 7, matod pa niya, Jesus' precious Savior, assurance, helpfulness, security, and peace are all in Him. Si Kristo ang usa ka bililhon nga manluluwas, kining gitawag og kasiguruhan, pagkamatinabangon og seguridad og kalinaw na ana tanan kaniya. He is the dispeller of all our doubts. Siya ang magawagtang sa tanan natong pagduha-duha. The earnest of all our hopes. How precious is the thought that we may indeed become partakers of the divine nature, whereby we may overcome as Christ overcame. Jesus is the fullness of our expectation. He is the melody of our songs, the shadow of a great rock in a weary land. He is a living water to the thirsty soul. He is our refuge in the storm. He is our righteousness, our sanctification, our redemption. When Christ is our personal Savior, we shall show forth the praises of Him who hath called us out of darkness into His marvelous light. So din niyo ito makitaan mga kaigsunan that ang Diyos mo'y tigwagtang sa itong mga pagduwa-duwa. Pusa siya kabililhon nga magapalig-on sa itong mga unahuna aron makaambit kita sa langit nun nga kinaiya. Nga diin, kung si Kristo nakadaog, pinagi kaniya, makadaog usab kita sa atong mga kalisdanan. Diha kang Kristo natingob ang kinatibukan natong mga pangandoy. Siya mao ang sentro sa atong mga awit, siya ang landong nga atong pasilunganan, usa ka bantakong bantilis nga bato sa alang sa tanang gikapoy, nga diin kita makapahulay kaniya. Siya mao ang living water alang sa mga ginauhaw nga kalag. Siya ang dalangpanan panahon sa bagyo. Siya ang pagkamatarong natong tanan. Siya ang atong pagkabalaan. Siya ang atong manluluwas. Sa diha nga si Kristo mao ang atong personal manluluwas, atong mapakita ang pagdaig ngadto kaniya. Nga nagtawag kanato gikan sa kangit-ngit ngadto sa magpagmantala nini sa makatingalahong kahayag ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Higala, hangtod karon nagakatuman ang saad sa Dios kang Abraham. Nga ang tanang tao mapanalanginan, kutob sa mga tao pinaagi kanimo ug kanako nga masultihan ninyo sa kamatuoran, mapakita ninyo sa kahayag sa kanindot sa kinaiya sa Dios. Silang tanan nga inyong mga silingan ninyong mga kaila, mga parente, mapanalanginan. Hangtod karon nagakatuman usbon ko ang saad sa Dios ngadto kang Abraham pinaagi kanimo kanako ug kang Jesus Christ. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, wa na magyutay oras sa pagpadayon sa itong pagpakiguban kaniyong tanan. Ako magpasalamat sa itong tanan mga sponsors o donors o sa tanan na itong mga kapamilya o kang Jesus Christ na mo ito ang great provider. Ako nahimong ulipon sa pagwali sa mayong balita. Pastor Israel Villaver I, magaingon kanimo malipayong adlaw igpapawlay.